Sa 5 dekadang pagsasaka ng palay ni Tongsay Sitisena sa Thailand, ramdam raw niya ang pagginhawa ng buhay nila. May mga sariling sasakyan at bahay. Napagtapos din ni Tongsay ang kanyang 2 anak sa kolehiyo. Ang mga kinatawan ng Thailand Ministry of Agriculture sa Pilipinas nag-aral noong 1970s. Dito kung saan pinakamahirap na sektor ang mga magsasaka. Thailand ang ikalawa sa pinakamalaking rice exporter sa buong mundo. Pilipinas ang isa sa mga bumibili ng Thailand rice. Katunayan, nitong taon lang, mula January hanggang September, umabot sa halos 300,000 metric tons ang biniling bigas ng Pilipinas mula sa Thailand. Ano nga ba ang ginawa ng Thailand para mapaunlad ang buhay ng mga Thai farmer? Ano ang pwedeng gawin para matulungang makabangon ang mga magsasakang Pinoy? Hinihintay na lang ngayon ng 63 taong gulang na si Tongsay Sitisena ang panahon ng anihan dito sa Roi Et, Thailand. Pagmamay-ari ng kanilang pamilya ang higit 3 ektaryang taniman ng palay. Maayos man ang buhay nila ngayon, iba raw ang kwento noong kabataan ni Tongsay. เป็นชาวนาด้วยตัวเล็กๆเนี่ยลำบาก But can you explain how difficult was it when you were younger and there was not much help from the government? ลำบากมุ้งนี่ก็ไม่มีกลางนอนนะมานอนที่นาจุดไฟให้ควันมันไล่ยุงไปลำบากมาก And the price of rice was low? ราคาข้าวต่ำรัฐบาลก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ช่วงนั้นช่วงเล็กๆอ่ะจำได้ Inuutang rin daw nila noon ang mga binhi at pataba. Pero tandang-tanda raw ni Tongsay na noong siya'y 10 taong gulang, nagsimula ang pagbibigay tulong sa kanila ng Thai government. Ito rin kasi ang panahon na inilunsad ng gobyerno nila ang First National Economic Development Plan na naglalayong paunlarin ang kanilang agrikultura. Ang mga binhi at pataba na ginamit niya sa pananim ngayon, mura raw nila nabibili. ช่วยเอาข้าวพืชพันธุ์มาแจกชาวนาบ้างคนไหนไม่มีคนไหนไม่ได้เก็บไว้ก็ช่วยค่าปุ๋ยไม่ให้แพงก็ทำให้เมล็ดข้าวเนี่ยไม่ต้องสูงขึ้นตอนเราไปซื้อมาทำพันธุ์น่ะ If the Thailand government did not help the farmers, what would the situation be for the farmers now? สำคัญมากค่ะถ้าไม่มีรัฐบาลก็แย่เหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลจะช่วยหลายอย่าง Sa lugar ni Tongsay, ang isa pang mahalagang naitulong ng gobyerno nila ay ang libre at maayos na patubig. Ilang beses ko nang narinig ang problema ng ating mga magsasaka tungkol sa patubig. Para magkatubig, kailangan nilang gumastos ng malaki sa gasolina para sa kanilang water pump. Dito, sa Thailand, isa sa mga itinutulong ng gobyerno sa kanilang mga magsasaka ay libreng patubig, katulad nito. Ang magsasakang si Arcom, malaki ang pasasalamat na sagot rin ng gobyerno maging krudo para sa patubig. Pati ang simpleng makinang ito, bigay din ng gobyerno. มีครับก็มีก็น้ำเขาก็จะส่งมาตามคลองแบบเนี้ยครับจะส่งมาตามคลองเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวนาครับแล้วก็ What if there's no free irrigation? ก็จะได้ทำแค่หน้าเดียวคือฤดูกาลปกติครับนาส่วนที่เขาเรียกว่านาปังก็จะทำไม่ได้ครับถ้าไม่มีน้ำ Blessed ang Thailand at Vietnam dahil flatland sila. Meron silang Mekong River, Mekong Delta, na kung saan yung tubig na dumadaloy dito sa mga natunaw na yelo mula sa China, dumadaloy dyan sa Mekong River. Yan ang nag-i-irrigate libre. Sa 30 million farmers ng Thailand, 20 million ang may access sa irrigation system. Ang coverage naman ng irigasyon umaabot sa 29 million rai o 4.6 million hectares ng lupang sakahan. Plano pa raw itong palawakin ng kanilang gobyerno sa mga susunod na taon. Sa Pilipinas, sa 10 million farmers, 1,09,972 farmers ang may access sa irrigation system na ginawa ng National Irrigation Administration o NIA.
Gayunman, may ilang farmer na umaasa sa mga private irrigation. Ang coverage ng irigasyon sa Pilipinas nasa 1.9 million hectares ng lupang sakahan. Walang ibinubuhos na tuloy-tuloy at sapat na production subsidies, no, para sa ating mga magsasaka na nagtatanim ng palay. Ang isa pa, malaki pa rin yung unirrigated areas, yung irrigable lands ng ating bansa kung usapin ang produksyon ng palay at bigas sa bansa ang pag-uusapan. Sa datos mismo ng National Irrigation Administration, 1.2 million hectares pa ng lupain sa ating bansa na irrigable lands ang walang sistema ng patubig. Ayon sa NIA, 903,000 na magsasaka ang hindi na nila sinisingil ng irrigation fee. Pero kailangan nilang magbayad ng permit sa National Water Resources Board para kumuha ng tubig sa mga ilog. Hindi na kami naniningil ng irrigation service fee mula sa mga magsasaka, pero yung ating mga irrigators associations ay naniningil ng, ang tawag nila ay operations fee kasi gagamitin nila sa kanila operations and maintenance at sa iba pang gastusin like pagbabayad nila ng water permit fee sa NWRB. Kasi yung ibinabayad namin sa kanila, ang tinatawag natin na operation subsidy na 150 pesos per hectare for every irrigated and harvested area every cropping season. At saka yung maintenance subsidy na pag nagbili sila ng kanal na 1,750 pesos per canal section, yun lang yung binibigay namin sa kanila. So, kulang yun. Sa pakikipagkwentuhan ko naman sa mga magsasaka dito sa Thailand, isa sa lagi nilang binabanggit ay yung kanilang pasasalamat na maayos ang kanilang farm-to-market road gaya nito. Dahil daw kasi maayos ang kanilang farm-to-market road, mas mabilis na naidadala sa merkado ang kanilang mga produkto. How was farming years ago when there was not much help from the government? สมัยก่อนมันก็ค่อนข้างลำบากเวลาอย่างจะไปนาไปไล่ทีอย่างนี้ก็ต้องเดินกันมั่งขี่ควายขี่เกวียนกันไปครับ Dahil sa ayudang nakukuha ng mga Thai farmers sa gobyerno, naging mababa ang production cost ng palay. Ayon na rin sa PhilMec at pag-aaral ng iba pang mga grupo, ang cost of production ng palay ay mas mura talaga sa ibang bansa. Dito na lamang halimbawa sa Thailand, ang cost of production ng kada kilo ng palay ay nasa 8.86 pesos. Sa Pilipinas, ang cost of production ay nasa 12.72 per kilo ng palay. May guaranteed price din ng palay na binibenta ng mga magsasaka dito sa Thailand. Hindi pwedeng bumaba sa 15 baht o 25 pesos ang farm gate price nila rito. สำคัญมากค่ะถ้าไม่มีรัฐบาลก็แย่เหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลจะช่วยหลายอย่าง Kung mababa ang cost of production at disente naman ang buying price ng palay, ang ibig sabihin lamang yan para sa mga magsasaka ay kikita sila. Ang mga magsasaka kasi natin sa Pilipinas, napakataas na nga ng cost of production, bagsak presyo pa ang buying price ng palay. Ang ibig sabihin lamang nito ay talagang malulugi yung mga magsasaka, kaya marami sa ating mga magsasaka ang luging-lugi na nga at nagugutom. Pagkalugi mismo ang dinanas ni Mang Modesto Palaganas noong nakaraang Setyembre. Para lang makapagtanim, kailangan ng magsasaka ng binhi, pataba, gamot o insecticide, renta sa patubig at ibabayad sa mga manggagapas ng palay. Mga bagay na kinailangang utangin ni Mang Modesto. Pero binagyo at napeste ang kanyang pananim. Kaya kakaani pa lang, lubog na siya sa utang. Siyempre, makikiusap na lang sir sa pinagutangan na wala pang maibayad. Babayaran lang kung magkataon na magkapira. Siyempre, madadaan na sa pakiusap. Sa ngayon talaga napakahirap. Kakaunti na nga lang ang inani, bagsak presyo pa ang bilihin ng palay. Sa lugar ni Mang Modesto, bumagsak sa 7 pesos kada kilo ang farm gate price ng palay. Kaya kami nagpagsasagawa na sa pamilya namin, ayaw namin magutom. Kaya kahit papano, kahit mahinang ani, at least mayroon kami maipakain sa pamilya. Lalo na ako, siya mga pamilya ko. O, marami na akong apo.
Sa Thailand, may mga kooperatibang tumutulong din sa mga magsasaka para direkta nilang maibenta ang tinatanim nilang palay sa merkado. Gaya ng kooperatibang ito dito sa Surin, Thailand. Sinisigurong mataas ang uri ng inaaning palay ng mga magsasakang miyembro ng kooperatiba. Lahat ng palay pinatutuyo rin sa loob ng mainit na warehouse hanggang iproseso sa isang makina. Mahigpit ang quality control dito. Bawat butil masusi nilang sinusuri bago ibenta. Kailangan lang magbayad ng membership fee ng mga miyembro na 50 Thai baht o 80 pesos kada taon. Sa Pilipinas, may mga ayuda at proyekto namang inilaan para sa mga magsasaka. Pero makailang ulit na ring natuklasang questionable ang pagpapatupad ng mga ito. Sa panahon ng anihan dito sa Thailand, inaasahang kikita si Tonsay ng 60,000 baht o higit 100,000 pesos. Dahil napagtapos na niya ang kanyang 2 anak, nag-iipon na siya para sa kanilang retirement. Your mom was able to send you to college. Yes. But for me, I'm studying scientist, not about the farm, but the knowledge can use. I'm so happy for Thai farmers. I wish the same for Filipino farmers. Philippines ก็ให้เหมือนดีเหมือนคนไทยนะ She said she hope the farmer of Philippines will be good life same farmer Thai. Yes, I wish that. Ang nararanasan nitong Sai tila kabaliktaran ng kwento ni Lola Nenita. Naabutan namin siya noon habang nagbibilad ng mga nalubog na palay. Umaasang makaipon ng perang pang-enroll ng kanyang apong si Robinson sa kolehiyo. Wala lang ibang mangkuhan pagkakitaan. Minsan nag-aalaga lang ako ng mga manok hayop. Pagka lumaki, bebenta ko, yun ang pambili namin ng kuhan. Nalaman naming habang tumatagal, mas nababaon sa utang si Lola Nenita. Ngayong anihan, 130 kaban ng palay ang nasaka mula sa 2 ektaryang lupa ni na Lola Lenita. Mas mababa sa 200 sako ng palay na inani nila noong May 2019. Matapos magsaka at mag-ani, bitin pa ng 24,000 pesos si Lola para ipambayad sa inutang na puhunan. Ni hindi pa siya nakakaahon sa utang noong nakaraang anihan. May utang pang 76,000 pesos si Lola Nenita sa kooperatiba noong Mayo. Kung nagsaka ka, talagang uutang ka ulit. Yung iba naman, kung may utang ka na nga, hindi ka na pautangin. Paano ka hindi nakabayan? Dahil sa nangyari, malabong maka-enroll muna sa kolehiyo si Robinson. Sa datos ng PhilRise, ang average yearly income ng magsasaka sa Pilipinas ay nasa 104,268 pesos. Samantalang sa Thailand, nasa 200,000 baht o nasa 300,000 pesos. Ayon sa Department of Agriculture o DA, kumpara sa kalapit bansa ng Pilipinas, mas maliit ang pondong inilalaan sa agriculture sector ng bansa. Napakaliit ng budget natin compared with our ASEAN counterparts, Thailand, Vietnam. Ngayon, ang budget natin nasa 64 billion 2019. So we're looking at, I don't know kung aaprubahan pa lang naman sa Kongreso 70 billion ata ang hinihingi for 2020. Pero sa 2021, yung 2020 kasi inabutan na lang ng Secretary yan Triple, 4 times, 5 times ang gusto niyang maging budget. Nasa 300 billion initially yan, sabi niya. Na dapat naman, no? Dahil mas malaki ang pondo ng Thailand, mas malaki rin daw ang naibibigay nilang subsidiya sa kanilang magsasaka. Mas malaki ang economy ng Thailand So mas marami silang pera, they can afford to subsidize. Tayo rin, ganun din. Kung mas malaki ang pera natin, we can afford to give more subsidy to our farmers. Sa mga nakalipas na taon, may pondo naman na inilaan ng gobyerno para sana sa mga magsasaka. Pero makailang ulit na ring naging questionable ang paggamit nito.
Tulad na lamang ng 728 million peso fertilizer fund scam noong 2004 at ang pork barrel scam noong 2013. Nakakagalit dahil yung mga magsasaka hindi naman nagtanim yan para sa kanilang sarili. Nagtanim sila para sa sarili nilang pagkain at para may mabenta sa palengke, pagkain ng ating mamamayang Pilipino. Kung sino pa yung talagang nangangailangan ng suporta ng gobyerno ay ito pa yung mas lalong ginagatasan ng nasa posisyon. Sa inilabas naman na 2018 Commission on Audit o COA report para sa National Irrigation Administration, umabot sa 299 na irrigation project na may kabuang halagang 20.7 billion pesos ang nagkaroon ng delay sa pagtatayo. I do not deny na there are delayed projects. Bakit na delayed? First, sabi ko nga is budget. Alam mo, ang DBM, when they released the budget for 2018, delayed just April, okay? So, yung contractor, hindi hindi makatrabaho ng first quarter, which is the dry season and the construction period. Aside from that, there is a problem also on the vision order. Para tulungan ng mahihirap na magsasaka, inilunsad ng gobyerno ang 10 billion peso Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na kukunin sa ipinatutupad na Rice Tarification Law. Bukod sa pagtulong sa mga magsasaka, layon din ng Tarification Law na mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Dahil bumuhos ang imported rice sa merkado, naapektuhan naman daw ang ating local farmers. Bumaba ang presyo ng palay. Ang ginagawa ng Department of Agriculture through National Food Authority ay binibili ang palay. 19 pesos po for every kilo of palay na tuyo. Ang tuyo ay ibig sabihin clean and dry na 14% moisture content. Sa pamimili nito ng NFA, na-influence ang merkado para tumaas ang presyo. Nanawagan si Secretary William Dar ang mga probinsya mismo, yung mga top rice-producing provinces, ay sila mismo ay bumili ng palay sa kanilang mga magsasaka. Kung ang Thailand nangungunang exporter ng bigas sa buong mundo ngayong 2019, Pilipinas naman ang nangunguna sa pag-angkat o pag-import ng bigas sa mundo. Ibig sabihin, ang bansang pangunahing pagkain ng bigas umaasa ng supply sa ibang bansa. Ang kasalukuyang administrasyon may 8 paradigms na sagot daw sa problema ng sektor ng agrikultura. Kabilang dyan ang modernization, infrastructure development at pagpapakilala ng hybrid rice. Ang PhilRice gumagawa rin daw ng mga programa at bagong teknolohiya para mas mapababa ang cost of production ng palay dito sa bansa. Ang aming mandato nga ay to improve yung competitiveness ng Filipino farmers, and we do that through research for development na nagagawa kami ng mga binhi na talagang makakapagbigay ng mataas na ani at quality rice sa ating mga magsasaka. So may laban sana tayo sa pagtaas ng ani ng produksyon, sa pagtaas ng ani ng palay, at yung pangalawa is yung sa kalidad ng palay na pwede nating ma-produce. We are in coordination with DBM at inaayos naman kung paano maayos natin yung mga delayed payments. There are still ongoing projects dahil nga multi-year yun. Matagal nang dumaraing ang mga magsasakang gaya ni na Lola Nenita at Mang Modesto. Sa datos nga ng PSA, nangunguna sila sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa. Mahalaga ang papel ng mga magsasaka. Dahil kung kakaunti ang palay na kanilang aanihin, kakaunti rin ang bigas na ating makakain. Dumating rin kaya ang panahong hindi na natin kailangang umasa sa ibang bansa para sa ating pangunahing pagkain? Sa susunod na linggo, ang kwento ng mga gurong nakipagsapalaran sa Thailand at Vietnam. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.